Kaninang umaga napanood ko yung hearing dun sa may yung pinangunahan ni Congressman yung Joel Chua, yung sa yung committee na hinahawakan niya tungkol nga to sa may OVP. So napanood ko yung yung spokesperson ni Sara Duterte, itong si Atty. Pua. So lagay ko na to ng reaction para ko rin na bakit to siya nag-resign pala to o umalis sa kanyang pagka-spokesperson sa OVP. Ito yung pakinggan natin yung video. Mr. Chair, kay Atty. Powa, gusto lang po namin maklarify. Atty. Powa, ang ginamit niyo pong term kanina is you were pre-terminated, tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi... So, klaruhin lang natin na hindi siya tinanggal. Napag-usapan nila na aalis na lang siya kasi nga kung doon pa siya sa pagiging spokesperson, di ba sinabi niya na i-interviewin pa siya sa mga media tapos ganun pa rin ang mga bagay. Nandiyan siya ngayon, sa resource person siya. So ma-interview. Parang yung mga baka magiging complicated to sa mga isasagot niya sa mga alam mo naman, mga media nagtatanong, makukulit. So mas maigi pa siguro talaga naisip niya na aalis na lang siya para mag-concentrate na lang doon siya sa isang bagay na kung resource person siya, doon na lang siya ko yon pagkaintindi ko. Doon na lang din siya mag-concentrate as resource person habang itong kaso ngayon na patuloy pang inimbestigahan sa Kongreso tungkol nga dito sa Office of the Vice President at saka itong sa sa DepEd na may silang pera dito na involved na hanggang ngayon ay hindi pa talaga to na clear daw sa di umano dito sa OVP. So ito si spokesperson Atty. Pua, mas minabuti niya ng mag-quit na lang sa ganong posisyon niya as spokesperson ni VP Sara. Pakinggan natin yung mga pang mga tanong ito sa congressman tungkol dito sa kay Atty. Pua. Nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. So sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So pin-terminate na lang po namin yung kontrata po. Kanino po kayo nagpaalam? Sa ating Vice President po. Naging mutual po ba yung decision na ito? Or... I would like to think so, Your Honor, to be honest. Kasi ako naman, very forthright ako. Nagsabi ako ng difficulties that I'm encountering. Si Congressman Guangchok, ano ba to? Medically, I'm affected. But also, beyond that, it's really, hindi ko ma-fulfill yung trabaho ko. Hindi ako makapagpa-interview. Hindi ko kilala to. Details ayaw ko. Pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings, I would rather answer questions here. Alam mo naman. Rather than in the media, especially congressman if para it's makilala by a member of the committee, I think it would be inappropriate for me to comment through the media. So sa totoo lang po, nahirapan din po talaga ako and I expressed that difficulty to the principal. At I'd like to think that she really understood naman po at that's why nag-agree kami to pre-terminate. So I sent in my notice to pre-terminate the contract and wala naman pong naging problema. Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuutos sa inyo na... Grabe ito mga congressman talaga, no? May pinag-uutos ba sa inyo, ne? Ang hilig sa mag-intrigue ka, mga congressman ngayon. Hindi ko na nga ito kilala.
iniintriga pa para magkaroon talaga ng malaking issue talaga to ng pag-alis sa kanyang pagka-spokesperson. Ito naman congressman na to eh. Ay nako. Hindi naman po, Mr. Chair, sorry. Hindi naman po. It's really, try ko pong i-explain, no? It's for example, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, kunwari, nagkomentong isang kagalang-galang na kongresista tungkol sa proceedings dito, or pagtanungin ako tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito, I don't think, out of due respect to the members of this committee, I don't think it would be proper for me to answer through the media. Tapos magkakaharap tayo dito. Malabo kasi. Tapos either ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. I would rather answer the questions here as a resource person, and I don't know if it's something that the committee would appreciate where I'm coming from. Jefferson Congzon of Zambales. Sa totoo lang po, nahirapan ako magpa-interview. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi ako nagpa-interview since nagsimula po yung itong committee na to. Hindi po ako lumabas sa kahit anong interview, no? That was my difficulty, personally. One more question, Mr. Chair. May mga inutos po ba sa inyo na nahihirapan kayo sundin kaya kayo nag-resign? Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But lately, talaga pong personally, I don't know, it's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during the committee hearing. Pero kung alam niyo naman po, minsan ang media, minsan tatanungin tayo, ano ang nangyari? Kung kunyari, hindi pa naman napag-uusapan sa committee, ayaw ko sanang pangunahan din po ang ating kagalang-galang na committee. Doon nagtapos sa kanyang interview. Normal. Kahit ikaw, magiging spokesperson ka ng isang ganyan sa office of Vice President, tapos sabi ka niya, resource person siya dyan, tapos interviewin siya sa mga media. Yung nangyayari dito, ito nangyayari ngayon dito, maitanong yan. Tapos yung hindi pa nangyayari ngayon sa Kongreso, maitanong yun, talagang maiiwasan niya yun. Kasi baka, yun sabi nga niya, mapangunahan. So malinaw na hindi siya tinanggal, na napag-isipan niya, mas maganda na aalis siya. O napag-usapan nila na aalis na lang siya. Kasi tungkol nga dito sa kanyang posisyon ngayon, na tungkol dito sa mga tanong-tanong na to. Ikaso nga lang, itong mga ibang congressman ngayon, walang ginawa kundi magpaipal, magpapakilala, kunyari magaling, itong si Jefferson Congzon ng Zambales, hindi ko naman talaga ito kilala. So doon sila, parang bumabawi sila doon sa para magaling to nga congressman kasi ito yung nagano. Gano'n naman Gano'n naman mga congressman kasi talaga Ito mga klaseng congressman to, hindi ako believe sa mga ganito. Mahilig sa parang iniintriga niya pa, may inuutos pa sa'yo na, parang may inuutos pa sa'yo na tapos dito sinusunod ni FOA. So, di ako believe nito sa mga congressman to. So, na malinaw naman ang sagot niya. So, ang iba nito, nagko-comment nga na kaya umalis to dahil di na kaya pagtanggol yung amo niya. So, di naman din siguro na gano'n ang tingin ko na ipagtanggol. Kasi si Sara Duterte naman, since naman napanood ko to siya noong umpisa nitong sa budget hearing, wala naman din siyang wala naman siyang kasama rin yan dyan sa Kongreso na talagang nagpaano siya na ipagtanggol niyo ako dito o nanghingi siya ng tulong dito. Actually, inamin niya man talaga to na di siya nanghingi ng tulong. Nakikita ko naman din talaga na pumupunta siya sa Kongreso na sinasagot ang mga tanong niya. Wala naman siyang kasama doon. Although, yun talaga ang niya. Nakikita ko na kung ano ba talaga ang niya, dinipinsa yung sarili niya. Hindi nga ito nagsabi nga sa tatay niya na ganyan ang hinaharap niya. Although sa asawa niya, ganun din. Paruwas naman itong mga abogado. Tatay niya, abogado, ex-president. Tapos yung asawa niya, abogado din. Siya mismo, abogada. So, walang reason na ito siya na
kaya talagang ipagtanggol ang sarili. Ganyan sa mga klaseng tao na hindi lang naman siya karamihan sa mga tao, mayroon talaga nakikita rin na may harassment sa ginagawa niya. Although yung budget niya ngayon nasa Senado na, yung 700 million na yung budget niya, parang 773 yata yun. Yun yata ibibigay na talaga sa kanya. So, iba dyan, nagko-comment pa na parang magiging pagka magkaroon pa ng problema yun, baka sakali man na may mahingi ng tulong tapos wala sa ibibigay, magiging problema pa yun. Although, para sa akin, okay lang din na walang budget. Alam nyo kung bakit kung halimbawa walang budget ang OVP, tapos mayroon siyang nagawang tulong sa iba, tapos yung pera niya hindi nang galing sa gobyerno, galing sa individual, galing sa mga civilian o kaya galing sa mga taong nag-donate sa kanya. Sampal yun sa gobyerno itong gobyerno na to ngayon. Para sa akin ha. Kung nagawa ko itong project na to, para sa OVP na hindi ako humingi ng budget sa gobyerno, anong habol pa nila doon? Nakakahiya. Tama lang dito. Para sa akin, tama lang dito. Bakit ako, pag may budget ka, pag may mga nagko-commit ng ganyan, mayroon pa rin problema. Pag wala kang budget na parang pinabayaan mo na lang yung budget mo, problema pa din. Para sa akin, fair na tayo dito. Hindi na ako maghabol ng budget dyan. Kung magkano bigay nyo sa akin, ibigay nyo. Kung zero budget, bigay nyo sa akin. Wala akong magawa dyan kasi gusto nyo yan. So, tama lang yung pinaniligan talaga niya na kung ano talaga ang nakakabuti sa kanyang departamento, sa kanyang opisina. So, ito yung sampal to sa may mga budget dyan. Sampal to sa may mga hinihinging budget. Kung magkano ang budget na milyon, bilyon. Tapos walang project na nagawa. Nakakahiya. Itong walang budget, sa liit ng budget na binigay sa kanya ngayon. Tapos madami siya natutulungan. Sampal sa inyo yan. Kaya itong napanood nito na parang tuwang-tuwa pa sila na hindi binigyan ng budget ang OVP. Kasi, ang nila, yan, buti nga sa'yo kasi mandurugas ka. Paano itong OVP ngayon? Kung marami itong natutulungan, tapos hindi galing sa budget niya yung naitulong, sinong nakakahiya yan? Yung mga dyan, yung mga departamento dyan na mga may hinihinging budget. So, ito yung spokesperson niya ngayon. Pag hinalaan na naman ito na, yan? Kaya di niya kayang ipagtanggol ang VP dahil may nabasa ko nga, sira ulo daw. So, ito, opinion niya. Narinig naman natin ang sinabi niya na mas maganda pa talagang iiwas na lang siya sa mga ganyan. Kasi pag in-interviewin siya, tapos hindi pa natalakay sa kongreso, tapos pangunahan ng mga media, itatanong. Alam mo naman mga media dyan, iba, nagmamarunong din. So, itanong niya, hindi talaga pwede sagutin niya, tapos sabihin na naman, ang balik na naman, OVP, ito ang spokesperson. Mas maganda yung ginawa niya. So, itong at least tong abogado na to, magaling ha. Magaling yung nakuha ni VP na spokesperson niya. Pero sayang lang kasi umalis na to. Na di na sa nagiging spokesperson. So, yung mga haka-haka dyan na umalis yung spokesperson dahil tinanggal ni VP Sara, hindi totoo. Hindi totoong tinanggal nito. Sila? Maganda yung pag-uusap nila sa ganitong itong tao na to, itong abogado na to. So yung intriga na naman itong mga congressman, alam nyo naman mahilig to sa mga pag-iintriga itong mga congressman. So abangan pa natin yung ibang mga development nito sa budget pa rin dahil sa Senado mukhang hindi pa rin napapakita ang VP sa kanyang hinihinging budget. So, nasabi ko na kanina na yung 773 million, yun lang yata yung aaprobahan. Imbis na 2 billion yata ang yung budget nito na hiningi. So, hindi yun naaprobahan kasi nga yung mga ibang, although nasa news yun, sa mainstream media. Kasi nga, ibigay na nila sa DSWD, doon sa dagdag na mga ayuda-ayuda. Doon yung ibigay. So, ang ko lang dito, dapat fair lang din ang laban nito kasi ang OVP at saka yung DepEd, ito ngayon yung hinahabol talaga, nakikita ko talaga na hindi talaga natapos-tapos to dito sila sa kanilang pagtatanong. Actually, kanina mayroon na namang accountant sa DepEd na nagsabi na mayroon daw siyang natanggap na 25,000 na sobre
So, magandang lalabas yan kung ano talaga ang saan talaga nanggaling yung pera na yung sabi nga ng Kongreso nga, suhol ba yan o ano? Kasi malaki. 7 na beses sa binigyan ni ng itong si Catalan. Itong si Catalan na department ng DepEd, ito yung siya, yung accountant doon, nagsabi na mayroon siyang natanggap na 7 na beses na nakatanggap ng sobre. Tapos tinanong siya kung magkano ang laman ng sobre, sinabi niya na mga nasa 25,000. So 7 na beses, so kwentahin na lang yun kung halimbawa, di naman sinabi siya kung kada sobre ba tuwing abot sa kanya 25,000 ang laman. So times na lang kung magkano ang 25,000 sa siyam na 25,000. I-times na lang yan kung magkano ang kalalabasan yan. So kanina, na-boring din ako sa hearing kanina doon sa kay Joel Chua. Parang wala rin ng patutunguhan dyan. Parang nagsayang pa rin ng panahon. So sana kung mayroon sila nakita dyan na mga basis na talaga na pwede talagang kasuhan na itong si VP, kasuhan nyo na. Kasi hindi naman kayo dyan hindi naman kayo talaga dyan magsampa ng kaso dyan sa inyo. Kayo ang magkasampa ng kaso, kasampahan nyo ng kaso. Para lalabas talaga ang totoo pang mga istorya nito. Hindi kayo dyan ang korte. Sampahan nyo ng kaso sa korte ito. Yun lang talagang solusyon niya para matapos yan talaga yung mga akusasyon na yan. Para yung iba kasi hindi nakakaintindi na parang convicted na yung Vice President. Kaya ang gusto ko nito, may magsampa na ng kaso. O may namumuo pang impeachment nga eh. Ewan ko kung kailan.